Sorpresang dumalo sa prayer rally sa Davao City si dating Executive Secretary Vic Rodriguez. May patutsada pa siya sa nagaganap na bagong Pilipinas rally sa Maynila. Si dating House Speaker Pantaleon Alvarez muli namang binanatan si House Speaker Martin Romualdez. Nagbabalik si Gio Robles. Nanindigan si dating House Speaker at ngayon Davao del Norte Congressman Pantaleon Bebot Alvarez na si House Speaker Martin Romualdez ang pasimuno ng People's Initiative na layong baguhin ang ating saligang batas. Sa panayam ko kanina kay Alvarez sa isang Leaders Forum dito sa Davao City, iginiit niyang ginagamit ni Romualdez ang People's Initiative para umano sa pansariling interes. Mas mapapadali raw ng charter change ang balak ni Romualdez na maupo sa Malacanang. Hindi naman kaila sa lahat na itong si Romualdez talagang atat maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya lang banat pa ng dating speaker kung siya raw ang tatanungin, hindi mananalong Pangulo si Romualdez. Kaya nagkukumahog raw ang kanyang mga kaalyado sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Walang appeal. Walang ka-appeal. Paano mananalo yan? So ano ngayon ang next move? Palitan mo yung saligang batas. Ang gusto nila dyan, palitan lang yung presidential to a parliamentary form of government para merong chance na maging Pangulo si Tambaluslos. Yun lang yun. Taong 2018 nang mapatalsik si Alvarez bilang House Speaker. Pinalitan siya ni Pampanga Representative at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang nasa likod daw nito ang kaalyado ni Arroyo na si dating Davao City Mayor Sara Duterte. Pero matapos ang ilang taon, tila nagbago na ang ihip ng hangin. Ako tatanungin mo, wala naman akong wala akong sama ng loob, wala akong grudges na hinahawakan, wala. May panawagan naman si Alvarez kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang akin lang panawagan sa ating Pangulo, sana pakinggan niya yung ate niya, yung nakakatanda sa kanya. Kasi yun, hindi magbibigay ng maling advice sa kanya. Una nang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya o ang Kamara sa People's Initiative. Kinundi na rin ni Romualdez ang umano'y signature buying. Bukod kay Alvarez, guest speaker din sa forum ang dating Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Ikinagulat ng mga dumalo ang pagdating ni Rodriguez na kaalyado noon ni Pangulong Bongbong Marcos. Makikiisa rin daw si Rodriguez sa prayer rally kontra Chacha dito sa Davao City. Huwag ho tayong papasilaw sa kakaunting salapi o malaking salapi kapalit ng ating mga pirma. Napakahirap tumahimik at manahimik sapagkat ang linalapastangan ay ang ating saligang batas. Iginiit ni Rodriguez na hindi Chacha ang sagot sa mga problema ng bansa. Hindi ba nung tayo ay nagbuklod-buklod, nagsama-sama, ang ating tema ay unity? Ang Chacha ba ang paglustay ng pera ng kaban ng bansa, yan ba ay magdudulot sa atin ng pagkakaisa o pagkakawatak-watak? May pasaring din si Rodriguez sa bagong Pilipinas rally ni PBBM sa Quirino Grandstand. Malaking pagkakaiba yung ating pong pagpupulong ngayon, yung ating pong crowd ngayon, doon sa sa isang ginagawang kasalukuyang pagpupulong. Alam niyo na kung saan yan. Dito ho, walang allowance. Dito ho, hindi tayo ibinubus. Dito po, hindi kayo magkakaroon ng earned leave credits. Dito po, wala kayong pipirmang signature para patunayan sa inyong mga department heads na kayo ay present kayong araw ng linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at